Pwede bang sumagot ng Tagalog sa job interview? Hello dear applicants, welcome to another series of Usapang Trabaho. In this video, sasagutin naman natin ang mga katanungan ng ating mga viewers tungkol sa tamang lengguwahe na gagamitin sa pagsagot sa bawat interview. So stay tuned and watch until the end. Ayan, so mula kay @Krisa Joneda. Sir, pwede po bang magtagalog? High school lang kasi. Mula naman po kay @Jamaisvu5031. Pwede pala sumagot ng Tagalog po or English lang po talaga. Mula naman po kay @Tiborbolasco2260. Pwede po kaya Tagalog sa interview? Sa mga nag-comment at nagtatanong, thank you so much po at masaya po ako dahil napanood nyo na ang aking mga videos and tutorial. So narito na po ang kasagutan ng inyong mga tanong. During job interview, iba-iba ang pamamaraan ng bawat interviewer. Tandaan po natin yan. Ibig kong sabihin, hindi lahat ng pinag-a-applyan nating mga companies ay magkakapareho ng techniques sa kani-kanilang mga hiring process. Iba-iba ang kanilang mga setups at strategy. So, pwede po bang Tagalog ang gagamitin sa pagsagot sa bawat interview? Ang sagot po, depende. Okay, so tandaan po natin ang 3 letters. P, I, C, or PIC. Ang ating magiging sagot ay depende sa 3 letters na ito. P, position. I, interviewer. C, company. P or position. Depende po sa position na ina-applyan po natin. Meaning, if ang ina-applyan po nating position ay kabilang sa higher level or supervisory level, kailangan po nating sumagot ng English. Bakit? For professionalism and kailangan nating ipakita or mapatunayan mo that you have a good communication skills and flexibility. Kailangan din maipakita mo sa interviewer mo na may kakayahan kang makipagsabayan sa kanya. Kapag kabilang ka kasi sa higher level positions, kakailanganin mo kasi ng English speaking ability. Saan mo magagamit to? For future business presentation, for example. Sales presentation. For making business and marketing plans. Ano pa? Business evaluation and analysis. Yan yung mga pagdadaanan mo. English po ang gagamitin natin dyan. So sa interview pa lang, kailangang maipakita mo na kaya mong mag-English. Kakailanganin mo din yan lalo na kapag ikaw ay nasa service. Once na haharap ka or makikipag-communicate ka or interact sa iyong mga customers. Sa mga positions na related sa English speaking job. For example, customer service representative, call center agent, international journalist, isa kang tour guide, school teachers or online English tutor, writer, and of course, information officer, at iba pa. Pero, if ang position na ina-applyan naman natin ay nasa lower position lang, okay, so acceptable po na sumagot po tayo ng Tagalog, pero much better if kahit papaano nakakapagsalita ka or nakakaintindi ka kahit basic English lang. Kasi kung mapapansin po ninyo, may mga service crew na rin na kailangan makipag-communicate, interact sa mga customers. So again, depende po sa position na ina-applyan po natin. Next letter, I or interviewer. Depende po sa interviewer. So during your job interview, if nag-initiate ang interviewer mo at nagtanong ng Tagalog, dapat Tagalog din ang sagot mo. Pero if English, try mong sagutin ng English. Ganun lang po kasimple yan. Hindi yung kapag tinanong ka ng Tagalog and then mag-i-English ka. Tapos once naman na in-English ka, magtatagalog ka. So wag mo nang pahirapan ng sarili mo. Pero may mga interviewers naman na bago mag-umpisa yung interview, ini-instructan na or sinasabihan na yung mga aplikante na English ang magiging tanong ko ha, pero pwede mong sagutin ng Tagalog if doon ka komportable. Okay, so may mga ganon. So since binigyan ka ng instruction, then you are allowed to speak Tagalog. Kasi may mga interviewers na napapalabas nila ang normal na sagot or natural na sagot ng aplikante if Tagalog ang sagot. Mas nai-express nila ang kanilang sarili if komportable sila sa kanilang gagamitin na lengguwahe. At minsan,
Dahil hindi marunong mag-English ang isang aplikante, hindi na nakakasagot at all yung nabablanko na. Kahit alam pa niya ang sagot, pero hindi lang niya alam kung paano i-deliver, kung paano niya sabihin ang kanyang sagot once na English ang gagamitin. So again, if inalaw ka ng interviewer na sumagot ng Tagalog, sumagot ka ng Tagalog. Pakiramdaman mo ang interviewer mo. May mga instances pa, batiin mo siya ng Tagalog. Magandang umaga po, ganon. And then, babatiin ka ng Tagalog. At may chance din na ang magiging unang tanong niya sa'yo ay Tagalog na din. O di kaya naman, pagkakita mo sa kanya, Hello, Miss Margaret. My name is Mark. How do you do? kung gaganon-ganon ka, asahan mo, English din ang pag-i-interview sa'yo. So, ang point lang dito, if mas komportable ka sa Tagalog, itry mong ikaw mag-set ng mood. Batiin mo siya ng Tagalog, sakaling maiba mo yung mood niya. Magandang umaga po, ma'am. Kumusta po kayo? Magandang tanghali po. Ganon. Next letter, C or company. Connected din po ito sa una nating example. Pwede kang sumagot ng English or Tagalog based sa company or sa organization na ina-applyan mo. If sa call center ka nag-apply, you need to speak English. If international company, of course, you need to speak English also. Dahil ang mga client nito ay mga banyaga. Okay, para po i-review po natin, pwede bang mag-Tagalog during your job interview? Ang sagot po natin dyan, depende po. Depende sa tatlong letters. Letter P, I, C, or PIC. Position, interviewer, company. Depende po sa position na ina-applyan po ninyo. Depende po sa interviewer kung paano kanya i-interviewin, pakiramdaman mo. Kapag tinagalog ka, magtagalog ka. Kapag in English ka, you need to try to speak English. And then of course, letter C, connected din or somehow related doon sa first example po natin kapag ang company na ina-applyan po natin ay related sa English speaking, kailangan po natin mag-English lalo na kapag ang mga client nito or mga customers nito ay mga banyaga or outside the Philippines. Ayan, so yun lamang po sa araw na ito. Sana po ay nakatulong ang ating video for today. Para po sa mga kaibigan natin dyan na hindi pa po nakapag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo. And don't forget to click the bell notification para ma-notify ka every time na meron po tayong new uploads, videos, or tutorial. Again, my name is Dao. Thank you for watching.